Komplontasi usa ka programa tulumanon nga inyong babati gikan sa alas 11 ngadto sa alas 12 antak na sa kutuhon matag adlang Lunes, Miyerkules, Biyernes sa matag bulan. Komplontasi usa ka programa maghiskot sa mga nagunang mulo reklamo ilabi na sa butang may kalambitan ang katawhan ug ang komunidad. Komplontasi no holds bar public affairs program aron sa paghatag og igong pagtagad ngadto sa mga taong naghatag sa ilang mga nagunang mga reklamo mulo aron matagaan og insagatong insigidang solusyon kabahin sa ilang inadlaw nga mga kalihukan. Komplontasi pagtuki sa mga butang may kalambitan ang mga opisyal sa kagamanan diha sa natad sa pagpagawkaw pagpanghilabot sa buwis sa atong katilingban. Komplontasi paghisyo sa mga butang may kalambitan ang mga kontrobersya kabahin sa mga reklamo mulo kasi inyong mabati gikan sa alas 11 ngadto alas 12 at takna sa gadtuhon. Kini inyong alagad anchorman, Philip Kinhaujan. Good morning, Philippines, Luzon, Visayas, Mindanao. May buntag kaninyo mga kaigsonan haring lungsod. Aniyan sa kita karon sa atong nalaing programa, tulumanon. Matag adlang Lunes, Miyerkules ug Biyernes, pizza 17. Sa bulan sa Enero mga kaigsonan, unang adlaw sa unang simana sa Enero, mga kaigsunan. Good morning sa itong mga katawan sa nagkalaing dapit dinis kalibutan. Sa Washington DC, Estados Unidos, Amerika, Europa, dito dapit sa Roma, sa France, Italy, Spain, o sa Russia. No? Atay mga nag-monitor dito sa Russia. Si Mrs. Balangyaw sa Russia. O labi na sa pagtibaya na to, Ma'am Marjorie sa Washington DC, sa atong Ahmad Jordan, sa mga higala na to, atong mga OFW nga nagsunod din atong programa tulumanon. Shout out, ilabi na sa nagsunod, dili lang sa online services, sa Facebook, YouTube, kung pag inyong makita kining atong programa tulumanon, ang Komplontasi nga program, tumong tigo, maong pag-atag, pag-giskot, mga nagulang issue gabayan sa atong katilingban. Good morning. Sa atong mga kaigsonan nga mga lumad, maupay na buntag ninyong tanan, maaga na buntag. Inuay kabisko diya sa Islas Camiguin non, nga mga kaliwat, Bulanon. O labi na sab diya sa uban ka mga barangay, sa 80 ka barangay, labi na sab sa Ikadon Distrito, gikan diya sa Balubal, Puerto Bogo, Tablon, Agusan, Ipis Catánico, Kugban, Lapasan. Makasandig, Indahag, Kamamanan, Nazaret, Konsolasyon, Puntod ug Makabalan. Good morning ninyong tanan sa ato mga igsoon diya sa Barangay Lapasan. Ang ato mga kanunay nga mga diehard listeners, ni Cherry Agbong, mga Agbong family ni San Roque, sa mga Tagaro family, Talye family, ni Barangay Captain Letlet Ubsimer. Good morning uban sa iyang mga kagawad, kagawad Yuyong Bustamante, kagawad John Michael Bustamante, kagawad Melodia, and the rest of the councilor. Good morning ni Colonel Alan Udal, atong kababata diya sa Civil Engineering Office sa Buatan sa diya sa Barangay Lapasan. Good morning niyo tanan ni Barangay Captain Rally Bilis, ato mga members Fraternal Order of Eagle, mga kuya, ate. Good morning niyo tanan sa ato mga nagkalay reliyosong sektor sa atong katilingban, mga Katoliko ka man, independent ka man, iglesia ka man, born again naman. Good morning ninyo tanan. Sa ato mga members Press Club, pakamdam mo doon na atong bugdong lugay nun. Election is coming on February 12, 2022. Atong bot nga mo salmot, magpapili isip director, pagpadayag na lang mo karon mintra sayo pa. Signify yourself nga may mo mong opisyal sa Cagayan de Oro Forest Club. Good morning ninyo tanan. Mga igsoon, may buntag atong tagaan og igong mga pagtuon pag-discuss kinig yung nanata sa level 3 kay status ang atong dakbayan o ilabi na sa uban nga mga probinsya. Ang level 3 human gideklarar sa Interagency Task Force pinagi sa usa ka resolution or protocol nga gidid-an ang tapok-tapok, gidid-an ang pagpaygayon sa mga social gathering. Ang labaw na yun, gawas nga, gidin ang tapok-tapok, sabong, bakarat, basketball, volleyball, o any kind of sports activity, gidin. Then, ang kalang gitawag gathering.
Ma-birthday man og outside og inside kinahanglan ay lang sa mo pag birthday karon. Ha? Kanta lang sa mo. O katong dunay mga kaliukan nga mo cause og danger sa ato mga parinti kagilal labi na magtapok-tapok ato lang sa nang i-reprieve. Ang importante nga vaccinated ka. Now, nasa bagong kining pamagi memorandum sa level 3 nga no vaccine, no travel. So in short, kung wala kay vaccine, di ka maka-travel from your point of origin sa imong balay, gawas ka, di ka vaccinated, di ka pwede. In other words, stay home lang ka. Kung mo travel ka outside the city, kailangan kag vaccination card. Kung ID na ana. I think, I don't know kung allowed ba, gipangita pa ba katong QR code o gawas nga na QR code katong RPTT nga mga medical records to show that you are free from any virus, so to speak. Now, ataw nini karon sa status sa atong dakbayan, although dunay pag-increase sa gikataw nga COVID-19. I think mga more or less 300 ang as of yesterday nga natakpan sa sakit nga COVID-19 or whatever virus iti. Ang ato lang nini mga kaigsoon, we not to panic, not to tell our people nga mukos og alarm nga mapanik sila. Ang ato nini nga dapat in every report sa ato mga taga task force o sa DSWD ba, sa City Health o Department of Health, kailangan justified o dunay concrete proof or evidence nga nagbatuod nga kanang figure nga ilang yatag tinuod nagdili. I will not say nga tinuod. I will not also say nga dili. Kilalan dunay mga supporting documents to prove nga kining inyong gika-report taga DOH, taga City Health dunay ligon nga gitawag ebidensya. Dili kay magbuhat tag istorya nga bisag gisipon lang danay sakit ka hubak gilantan lang ingno nag-COVID. Dili man na maayo para nako. I disagree with that idea nga i-declare ninyo COVID nga wa pagali siya subject sa usa ka medical examination thoroughly. Unsa bay purpose intention? I for one muuyun ko anang gitawag nato nga health protocol pagbantay sa atong panglawas aron likay kita sa sakit. But I am against nga mubuhat og istorya, mag-submit og magbuhat og report walay saktong justification, so to speak. Walay concrete evidence. Kaya inyong pagtuo sa atong katawan, dula-dulaon na lang ni. Just because to tell the people nga nagi COVID nga nag-exist without supporting documents or proof ba nga tinuod ni nga nag-COVID din mga tawanan ni. Ako lang hangyo sa atong ahensyas gobyerno. The one telling us nga when you say nga ang Cagayan de Oro mo ne kani do na mo'y proof or evidence to prove that what you are saying is justified, confirmed, and authenticated. Ay buhat og report gaway klaro. Ha? Magbuhat mo lang mong istorya, magpakulo mong istorya for what? For personal gain? Aron makasapi mo? Aron ang mga doktor makasapi, ang mga ospital makasapi? But in reality, the one who will sacrifice ang katawan. Pagsura mo di oy. Kamo ba? Muli akong naobserbahan, kaluoy ba sa itong mga tao, katawan? Nagkabungon-bunggol na, kabanda-banda na, kabangga-bangga na, kay taranta kay kubid dito. Pero no proof or evidence nga kana klaro gid nga gi-COVID ug wala. Wa pagali miagi ang examination result, i-declare ninyo COVID. So ba inyong pagtuo sa atong tao? Mga robot? Unsa inyong pagtuo sa katawan dakbayan sa kaginero mga awat? Uy, di na pwede. Kilalan when we present report
Kailan nandun ay evidence or proof. Just like media practitioners like us, when we discuss things, dapat doon ay mga follow-up investigation or evidence or a piece of evidence to prove that when you talk about controversy, when talk about legality or illegality, na agay makapresentar nga ebidensya. Di ba? Pero mo nga, based sa statistic, naanay, natakban nga, 200, 300, pag-sure agad mo pagtarong mo diya. Ha? Kamo taga health office, pagtarong mo, ay mo pag binugot. Ha? Pagtarong ba? Prangka sultihan ninyo ang kamaturan, ang katawan sa tinood nga status. Di kayo magbuat-buat mong istorya nga mo na makahatag og panik sa itong katawan. Ha? Muna atong point, when we relay information, there should be a justification. There should be evidence to prove nga based sa aning record, muning mga natakdan, not to mention the name, pero na ay makitaan nga record show nga tinuod ka na ang inyong finding. Di kayo magbuhat-buhat mo og istorya. In the first place, unsa ba mga gimo nga solusyon alternatibo? Di ba? Now. Muna. Di ba? Muna itong imoon. Dapat, kanang isolation area. Nabatay mga isolation area. How our isolation area is taking into kumplito bag facilities. Ang entry-exit area sa sulod gawas, doon na ba'y temperature, doon na ba'y stricto nga pagpatuman, paglili, pagsusi sa itong mga riding public nga masulod gawas, either private or dili. Muna ang ingong ko nga, usay makakatawa ko ba? Muna mga tao din nagatuo aning lockdown. Kaya mo to, nagitawag nga level 1, level 2, level 3, di nagatuo tao. To. Mora magyabo ng mga sistema atong unang panahon. Muna ang mga tao karon sa uban mga dapit sa Pilipinas, di nagatuo. Ha? Marka bahala lang eh. COVID sinyong baga. Kamura may gabuhat lang na COVID. Ha? Gamay lang. Hilantan lang, sipon lang, inunay na, nag-COVID ka. Kaya kinimo ka na, sintamuti ka. Di naman na pwede. Ha? Busa ka mo taga Department of Health. Ha? Pagtaro mo diya. Ha? Napay inyong data, di mo magkapariya sa City Hall Office. Ha? Ang city government, paggawas og data. Ang Department of Health Region, dili pariyo. So man mo, pagtuo sa inyo, mga bugok na mga tao sa Cagayan de Oro. Sino yung pagtuo sa Cagayan de Oro, mga awat. Hey! Kabo, taga DOH ha, o sa City Health, pagtarong mo, paglingkod mo, before you make some statement, pagsabot mo, tala na itong imong data, be? Pariya ba sa kong data? Di kayo magbuhat mong istorya nga, way klaro, very alarming on the part of the people. You are creating habok and panic to the people. Kamoy nagbuhat og panic, dili ang sakit, ang nakapahimo nga nagpanik ang tao na kuyawan, kamo! Taga Department of Health, taga City Health Office. Dapat, doon na mo proof of evidence. Concrete evidence. Give you a copy, mga radio station, early morning, padalaan nag-update sa status sa COVID, nga naay justification, naay supporting document. Muna itong ipangita. Ha? Dili kay magbuhat mong istorya di mao. Ha? Makapanik. Napay kalaki nga, ang mga tambal gali karon gi-proceed. Oh. Kada mo inyong talahon. Ha? Nga naman ang walay mga available nga tablitas para sa tibol. Nga naman, Yusip, Bayusik, Laksan, whatever, tablets it is. Ha? Di halos makita ko sa pharmacy. Nga naman, way available. Kamu na? Another sana nga racket, another monopoly. You want to sacrifice kay because of monopoly na say hoarding kana mga sindikato nga mga dagkong kapitalistas tambal, mga pharmaceutical, apil man sa sindikato. Ilang gusto nga sakyan kining COVID karon nga pagitabo sa atong nasod, usa ka na ka economic sabotage. Ha? Busa pagtarong mo dia, ha? Pagtarong mo. Pero nga matanaw na to na malili. Masusi ka nga mga tambal kung available ba sa merkado dili.
Muna itinuod. Mula ka mo mga kaigsunan, ay mo kataranta, ay mo kapanik. Ha? Kinanlan, mulanta mo, lili mo. Ha? Muna inyong mga pagtanaw. Sa dili pa tayo pa din sa unahan, at ipasa sa studio dugang commercial right after commercial break. Tanang masugid nga tigpaminaw sa Angel Broadcasting sa Cagayan de Oro City. Mayong adlaw sa inyo ug salamat sa inyong kanunay nga suporta sa Philippine Army. Sabi na butang nimo basa lang. Ang Angel Broadcasting Online Streaming Services kinasingkasing nga magpasalamat ngadto kang Honorable Alan Magsayo, tablo na barangay councilor uban na sa iyang pamilya. Ang Angel Broadcasting Online Streaming Services kinasingkasing nga magpasalamat ngadto kang Honorable Romeo Arbacaro, tablo na barangay councilor uban na sa iyang pamilya. Nagkinanglan kabag sticker design sa imong sakyanan, car tent o windshield replacement. Dinya Arts sticker design ang tubag anyana tungod eksperto sila sa maong serbisyo. Mga moms, narito na ang programang tatalakay at magbabahagi ng mga karanasan sa loob ng tahanan. Mommy at Home, sama ang dalawang maming walang kinakatakutang trabaho sa loob ng tahanan. Si Angel, Mommy Jim at Angel, Mommy Lynn. Dito lang sa Angel Broadcasting Online Streaming Services. Samahan natin sila, mga mami. Wala na.
Pero balik na sa itong programa Komprontasi. Iniwabati gikan sa alas 11 at sa alas 12 antak na sa Katon. Matag adlang Lunes, Merkulis, Biyernes. O muna itong giisgutan mga kaigsunan. For the sake of discussion, kinibitang pagpatuman sa level 3 nga protocol. Ako, I am not against. I for one supporting this kind of action. Kay there is no amount of thinking about the prevention, talking about health protection. Kitang tanan gusto kita nga kumay mo pa hapsay ang atong pagpanpahon, ang atong ginawang, ang atong panglawas. Always gitawag nato nga condition permi. So kanang mga pangitabo karon nga nay mga alert level, nay mga pagkontrola sa movement sa tao, temporary lang na. Although it's guaranteed under the law nga you have all the rights and privilege to walk and to choose, right to travel, right to speak, and right to live, and so on and so forth. Now, mo na ang atong rights, constitutional rights guaranteed under our Constitution. Naatay gitawag free will. But because there is an emergence, occurrence of virus, sama na ning Delta variant, kaning Omicron, whatever, it cause danger to our life, to our health, then dapat the government is their responsibility to make sure that the people will be protected as well as other concerned individual. So, kanang paglakaw-lakaw, di ka magpabaksin, imo man ang katungod. Pero kumingon ang presidente nga dapat kamutanan magpabaksin, is calling you nga magpabaksin mo. Aron, what the reason? Aron di ka matakban sa sakit. Kung matakban man ka, di ka dayon ka maantable. Pero kung unvaccinated ka, impas dumini ka. 6 feet below the ground. So, in short, if there is imminent danger of the people, then, daga nag-ingon nga, martial law naman ko nun prelude to martial law, kaning gihimo karon sa atong nasod. Alibay lang, gigamit lang ang kaning Omicron, kaning mga virus, Delta variant, but this is a prelude to declaration of martial law. Di siya kumutuan na. Isud bang kaya na mag-declare tag martial law? Ang state of martial law, cause ana, there is a impending breakdown of peace and order. Patay din ni, gira dito, pinusilay din ni, hold up dito, kawat din ni. Kada noon, riot din ni, disobedience din ni. That is a clear manifestation nga violent o nga atong nasod, we are in state of destabilization. So, natural, i-declare ang state of martial law. But karon, ang declaration is state of health emergency. Ang kitang tanan nagsakit ba? But for me, ayaw i-declare, ayaw o hatag o statement nga wa kay basihan, wa kay mingon sila, pila ka tao karon napiktuan. Correct, no question. Kinsa man nga tawana, ngano napiktuan, unsay lang status, unsay lang, not just only nga, nakadawat lang kag report, declare rin mo nga, kani sila mga COVID positive. Binuang na. Walang gitawag, sulting uban ayaw ta, awatatits. Ayaw awatata. Dapat kamo taga City Health Office, kato taga Department of Health, inyong timbang-timbangon, balansi. Di ba? Para dili ta ignoramos ba? Dili maka-create og panic sa atong constituent, sa atong katawhan. Di ba? Kani para nako it create panic. Ang naghimo nga na panic ang katawan, nakuyawan ang mga tao, dili ang individual nga mga victim or patient sa COVID. The one who inform and initiate ang DOH o City Health. Mo kamoy nag-create nga mapanik ang tao. Ayaw sulti kung positive doon na mo'y concrete evidence o proof na kining tawa na 2 to 3, 4, 5 nag-positive na. Pero at the height pa, wa pagali ma-confirm nga positive, in the process pa sa examination, i-declare ninyo positive. Pagtarong na gumuda.
Ha? Ay ninyo, bugo ka ang tao. Ha? Maapil sa mga sakot media, magka-taranta kay, mapanig kay, nakumbinsir sa, I am calling my fellow colleagues in the media practice, kinalan, tanang-tanang balansiyo na to, timang-timbangon na to, kung kana ba mga report, tinuod lang dili. Ha? So muna, mga igsoon din sa atong programa, confronting the issue regarding the health protocol. Dapat, para nako ang angay nga tagaan og pagtagad para wag gyud magsakit. From Porok down to barangay down up to municipal level. So ang implementation sa health protocol barangay, sitio. Ang sitio leader o ang barangay tagaan og otonomiya. Provided however nga doon ay financial support. Muhatag sa kag otonomiya nga wa kay kwartang iatag. Dapat na mga contingency plan funds nga intended for barangay. Paladang barangay chairman ka, ako chairman. Sugoon lugar ko sa barangay captain. O dyan. Tanawa na lang pila ka tao ni mong wala man vaccinated ya. Himuon na ko na. Sayon kay na istoryahon. Apan ang paghimo is different kay you have to move one place to another. Granting nga na yung mga vaccinated kay wala, di pakalakaw. Who will sponsor their day-to-day needs? Kinsa man ang buabag nila silang ginadlaw nga mga paginanunod pagkaon. Problema gilit atong ayuda. Ayuda nga tinigbasay dito. Ang karon maingon mo nga mo na the only way nga safe and sound atong katawhan i-isolate na ay gitawag nga Gordon and Sanitaire. Isa ka sityo magkandak og survey pila ka bok unvaccinated wala ta 20. Vaccinated, 200, so mabaan. Nasa profile ba? Natay status ko ba? Unsay action himon kay na pa may unvaccinated. Naaman tay mobile vaccination, what to dito? Injeksyonan. Katong di magpa-injection, kay nadlok, explikaran. Ang problema lang sa ato, kay nobody dares to explain pagpaibalo o pagpasabot sa mga tao nga wa maka-avail sa vaccination. Somebody should talk to them. Ay mo kabalak ka kay kaning vaccination dili man ni makatag og kadaot, di man ni matag kakuyaw. Safe man kita nini, walay danger. Provided however kung before nga vaccinated naa kay medical examination prior to your vaccination. Walay angay nga protocol nga sundon. Dili ka lang level 2, level 3, level 4. Walay pulos. Dili na may nungdanon, dili na effective. The most effective thing, go there in the front line together with your DOH personnel. Ask for those people who are not vaccinated. I-subject sila sa vaccination. I-subject sila sa examination. Muna itong plano. Di kayo magsigila mo pagarpar niya. For what? For funding purposes. Para ma-increase ilang pundo. Pag-sure. Do not capitalize the people. Usay ning atong gobyerno ilang i-exploit ba ang atong katawhan, katong mga unvaccinated, exploit nila for their own advancement, for their own interest. Kinahanglan nga matagaan ang igong pagtagal. Mali nagayo. Masusi na. Kinahanglan matutukan nagayo. Mayroon na atong imon. Pagsulod diya sa entry, exit, wa ka ma-vaccinate, na vaccination, mobile vaccination. Wa ka ma-vaccinate, atos mobile vaccination. Kani wa maka-vaccinate, subject siya sa na may mobile vaccination. Ngano di ba nato iabil sa mga checkpoints sa mga entry exit. Para di na siya kalagod. Wa siya mabagit vaccinated na niya dito para tuloy-tuloy ang iyang movement. Munay angay buhaton. Maunay angay buhaton sa gobyerno. Di kay pakangkaang lang mo da. Pasiatab lang mo, kinapayas lang mo idagan. Naman kay mga vaccination, enough man ka. Butang sa mga right places. Dili lagi butang sa mga mall. Dito sa mga lugar nga converge ang mga tao. Pagkandak og inspection, wa maka-vaccinated. Pagkanaog ng pasayro, wa ka vaccinated. Wala imong card, wala. Niay ko kanang every checkpoint na ay vaccination ninyo. O pa-vaccinate dito. Na ay doktor, na ay nurse. Vaccination, na ay health volunteer. Muna ang ay buhaton. Dili kay magsimog, pagagpar, pagapi, pag-ibi. Muna, mga igsoon, haring lungsod. So, inyo nang tanawon. Inyo nang tanawon.
Pero piki naman ta sa oras pa daw ninit atong kabilos kagin kay alas 12 ra man kita kutob. Pasensya nga nalangan ta, dunay nag-extend ta, but ato laging programa 12 ba gina mo maintain kita sa alas 12 ato ginang sundon nga protocol. So sa ngalan tibok ang persa sa Angel Radio, Angel Broadcasting Online Streaming Services, ato mga nag-shout out na to, mga igalang, mga kauban, nasa YouTube, uban pa. Sa atong stage manager Ryan Molo, ni Ma'am Marjorie, o sa atong stage, program director Rose Dinyo. Kininyong alagad sa kanginan, Filipino dyan, mga na lamang, may buntag kaninyo dan, may ugto, happy weekends, advance, February, adlaw sa Paginmanal, Valentine's Day. Bye-bye, God bless, Cagayan. Magganto, inyong nabati. Ang programa, tulumanon, kumpruntasi, inyong mabati. Gikan sa alas 11, ngadto sa alas 12, antak na sa kantuan. Matag-adlang Lunes, Merkulis, ug Berdes. Kumpruntasi. Salamat sa inyong pagpaminaw. Service, commitment, and dedications. From the city of Golden Friendship, Angel Broadcasting Online Streaming Services, giving you the most in the hottest news for today. Ito ang Angel Broadcasting Online Streaming Services na mapapakinggan saan mang sulok ng mundo at naghahatid ng bagong balita at tamang impormasyon sa Internet Broadcasting. Angel Broadcasting Online Streaming Services. Live from the city of Golden Friendship, Angel Broadcasting Online Streaming Services. Your news, our station. Service, commitment, and dedications. From the city of Golden Friendship, Angel Broadcasting Online Streaming Services, giving you the most in the hottest news for today. Live from the city of Golden Friendship, Angel Broadcasting Online Streaming Services. Your news, our station. Pare, ano, sama ka sa amin mamaya? Saan pare? Magsasabog kami mamaya pare. Sige na, sama ka na. Parang wala tayong pinagdaanan bilang kaibigan ah. Nako pare, pasensya ka na talaga pare, hindi ako sasama. At higit sa lahat pare, kahit ilang taon tayong magkakaibigan, kapag droga, aayawan talaga kita pare. Ah, grabe ka naman pare. Ito talaga ang sisira sa pagkakaibigan natin kung hindi ka talaga sasama pare. Hala sige, kami na lang kung hindi ka sasama. Sige pare, huwag niyo ako idamay, marami pa akong kailangan to pa rin sa pamilya ko. At nakakasira yan ng buhay. Laging tandaan, ang paggamit ng pinagbabawal na gamot ay maaaring magdulot sa iyo ng kapahamakan. Ang paalalang ito ay atin sa atin ng Angel Broadcasting Online Streaming Services. Tanang masugid nga tigpaminaw sa Angel Broadcasting sa Cagayan de Oro City. Mayong adlaw sa inyo ug salamat sa inyong kanunay nga suporta sa Philippine Army. Nagkinanglan kabag sticker design sa imong sakyanan, car tent o windshield replacement. Dinya Arts Sticker Design ang tubag anyana tungod eksperto sila sa maong serbisyo.
Tanang masugid nga tigpaminaw sa Angel Broadcasting sa Cagayan de Oro City. Mayong adlaw sa inyo ug salamat sa inyong kanunay nga suporta sa Philippine Army.